May Entrata, Canadian boyfriend na ka-unfollow na sa isa't isa sa IG, hiwalay na ba? Kamakailan ang tungkol sa aktres na on the rocks ang relasyon sa jowang foreigner na hindi muna nating pinangalanan. Nabanggit natin na hindi pa naamoy ng netizens na hiwalay na si Maymay Entrata sa kanyang Canadian boyfriend kasi nga hindi naman nagsasalita ang singer-actress at higit sa lahat ay okay naman sila ni Aaron Haskell. Busy kasi ang dalawa at para mag-workout ang relasyon ni Maymay at Aaron ay kailangang magstay ng una sa Canada na ginawa naman niya for a while. Pero hindi naman siya pwedeng doon na siya for life dahil nandito ang trabaho niya bilang singer-actress. Ilang beses nang nasulat ng patanong kung hiwalay na sina Maymay at Aaron bagay na walang sagot na makuha kaya marahil ay nilagyan na nila ng tuldok dahil hindi na nila pina-follow ang isa't isa sa Instagram account bilang patunay na hiwalay o hindi na sila okay. Alam naman sa showbiz na kapag nag-unfollow na ang isa't isa sa social media accounts ay walay na o they end na ang relasyon. Anyway, abala ngayon si Maymay sa bago niyang single under Star Music. Waiting din ang lahat sa kanyang official statement tungkol sa paghihiwalay nila ng Canadian boyfriend. Samantala Sharon Cuneta kahit gaano kakayaman, amounts to nothing, yan ang saad ni megastar Sharon Cuneta. Ibinahagi ng megastar na si Sharon Cuneta ang kahalagahan ng pagiging healthy o malusog para maabot ang mga pangarap. Nitong Miyerkules, February 28, nag-upload si Ate Shawi ng bagong vlog sa YouTube na pinamagatang, Megas Health Story. Kwento ni Sharon, nagsimula ang kanyang desisyon na magpapayat ay dahil nais niyang mabago ang kanyang buhay pati na rin kung paano niya dapat i-prioritize ang kanyang kalusugan. Sabi nga nila diba, especially during COVID, that was such a wake-up call for all of us kasi it showed us the reality of the old saying na health is wealth. Kasi kahit nga naman ano ang pag-aari mo, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kaligaya sa buhay mo, kung hindi okay ang health mo or you don't make it a priority, amounts to nothing, saad ni Sharon. Aniya, nagsimula ang kanyang desisyon na baguhin ang lifestyle noong tumuntong siya sa edad na 50. I wanted to create a better version of myself and that was exactly 8 years ago. The sad truth is, all of us can be on that list of people with comorbidities even if we try to live healthy, ayon kay Sharon. May mga pagkakataon pa rin daw na kahit sa tingin natin ay healthy tayo, may instances pa rin na maaari tayong magkasakit. So it's no longer enough to be in good physical shape, to eat healthily, to be mentally healthy which is the new norm, we also need to be prepared in other certainties in life, say pa ni Sharon. Ibinahagi rin niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng insurance sakaling tamaan ka ng sakit para may maaasahan ka at hindi maubos ang iyong savings sa pagpapagamot. Ang pinakamasakit kasi sa lahat, kapag tinamaan ka ng mga sakit, inaabot ng buwan o taon ang gamutan so palaki ng palaki ang gastos at pawala ng pawala ang savings mo, dahil wala kang backup plan, hirit pa ni Sharon. Mas masakit raw kapag umabot sa puntong nagbebenta ka na ng gamit o di kaya'y mangutang na mas lalong nakakabaon. Lately ay naging bukas si Sharon na may mga iniinda na rin siyang sakit sa katawan. Sa katunayan, sumailalim siya sa physical therapy at acupuncture o ventosa dahil sa sakit na nararamdaman. Iyon rin ang naging dahilan kung bakit hirap sa paglalakad si Sharon na napansin ng madla nang dumalaw siya sa burol ng yumaong si Deo Endrinel. For every single day for longer than a whole month now, I have been in pain, sabi ni Sharon sa kanyang IG post noong February 13. At samantalang Sharon isang buwan nang umiika-ika kaya hindi nakanod ng concert ni Pops. Ibinahagi ni megastar Sharon Cuneta ang kanyang health update sa social media. Ayon sa kanya, kasalukuyan siyang sumasailalim sa physical therapy dahil mahigit isang buwan nang nananakit ang kanyang paa at hita. I've done 2 sessions with my physical therapist, plus acupuncture, and cupping, caption niya sa kanyang Instagram page noong February 13. Nabanggit din niya na dahil sa nararamdaman niyang sakit ay hindi siya nakanod ng concert ng kapwa singer na si Pops Fernandez.
I still haven't stopped limping. Ayoko naman po magpakita sa lahat ng umiika-ika pa rin. Sambit niya habang ikinukwento na ang tanging pagkakataon na umalis siya ay yung nakiramay siya sa burol ng namayapang ABS-CBN executive na si Deo Endrinel upang magbigay respeto, at yung time na nakipag-bonding siya sa Soto family dahil sa sobrang tagal na hindi sila nagkita. Sa kabila niyan, inamin ni Sharon na nag-e-enjoy siyang manatili sa kanyang kama kasama ang kanyang laptop, at sa pahinga na kailangan niya. Every single day for longer than a whole month now, I have been in pain, baka po mag-alala kayo, please don't worry, mensahe niya sa fans. Dagdag pa niya, basta tuloy lang PT, lilipas din ito. It feels so good though to have a social media detox, please take good care and if you can, please include me in prayers, sabi pa ng batikang singer. At bilang nabanggit si Pops sa kanyang post, nag-reply naman agad sa kanya ang mga awit. Oh no, sis, hope you feel better soon, folded hands, red heart emojis, komento ni Pops. Paliwanag naman ni Sharon, sinubukan niyang maglakad ng matino bago pumunta sana ng concert, pero hindi raw niya talaga kaya. I felt so bad, I wish I could have been there to hug you at pray with you before you went on stage, but you were great, congrats sis, I'm posting this because I want everyone to know I love you, repeat na dali, red heart emoji, tugon sa kanya ng megastar. Naintindihan ni Pops ang kanyang sitwasyon at sinabing, be well soon, that is more important, love you sis, flying kiss, red heart emojis. Nauna nang ibinahagi ni Sharon noong nakaraang linggo na nahihirapan siyang maglakad dahil sa iniindang sakit sa kanyang legs. Dahil daw dyan ay napagdesisyonan niyang sumailalim sa physical therapy, kasunod niyan ay ibinalita ng veteran showbiz columnist at TV radio host na si Christy Ferman sa programa niyang Christy Ferminit, noong February 7 na sumailalim sa magnetic resonance imaging, MRI, ang megastar. Masaya niyang kinumpirma na naging maganda ang resulta ng MRI ni Sharon at walang nakitang problema sa buto.